Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy tayo dito kay Meow Meow. Ito na po yung last round fight niya dito sa katatapos lang na Grand Hotel na ginanap sa Italy. Chess Festival po ito. Long game. Last round fight niya kay Grandmaster Vladimir Kovacevic ng Serbia. Habang papalapit ng papalapit ngayong December ang Kamatsas Round Robin Tournament, nakasama si Meow Meow, painitin muna natin, subaybayan natin ang mga laro ni Meow Meow. Ayan. At sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang final standing sa torneyong ito. Ang ginawa ni GM, nag C4 English opening, E6 si Meow Meow, Knight F3, Knight F6, B3, aba, kakaibang English ito simple lang. C5, ayan, nahalata ni Meow Meow na medyo parang mabagal ang puti sa pagkontrol ng sentro, ayan na, binakbakan ng center control. Nag E3, Knight C6, capture, capture, at nag-bishop E2, nag-A6 muna para walang bishop B5 mamaya, tapos knight E5, yan ang madalas na problema ng black dyan Castle, D4, inunahan na ni Meow Meow. Dito kasi, ang madalas sa diskarte ng puti, pag nag-bishop E7 para ang black ay magpaplano ng castling, magdi-D4. Ang problema nga lang dito, yung kumakapture dyan, tapos ina-isolate ng puti ang D5. Nagkakaproblema ang black dyan ng bahagya sa positional. Kaya, ang ginawa ni Meow Meow, inunahan niya. Nag-D4 siya. Takes, takes. At nag-rook E1. Siyempre, may D3 nang paparating, makukulong ang bishop Bishop E7, magkakasling na, Knight A3 develop, castle, Knight C4, D3, talagang inipit. Bishop F1, Knight B4, bookline pa rin ito. Naganap nitong nakaraang 2019. Knight E3 para walang Knight C2. Talagang umaatake kaagad. Knight G4, yan ang bagong tira ni Meow Meow. Dahil sa nagdaang laban, ang ginawa na ay Bishop E6 na uwi sa tabla 2019. Ayan. Pero dito, Knight G4. Tingnan natin. Bishop A3, A5, depensa sa knight, rook C1, develop, bishop D6. Yan ang gusto ko sa style ni Meow Meow talaga, mga kamatsas. Yung laging may nagbabadyang pa-explode ng sacrifice. Ang ganda no? Rook C4, ayan na, para ma-neutralize ang knight. Knight takes E3, D takes E3. Kaya yan ang pinang-capture para pababagsakin naman mamaya, timing lang ang pawn sa D3. Rook A6. Ayan na naman. 'Di ba? Yung tipong pag nawala ang bishop, yung tore mag-switch sa H6 para pang-pressure sa H2. Nag-rook D4. Ayan, para di makagalaw muna ang bishop. Pin, Queen F6, at nag-Queen B1. Ayan. Dito mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi makapture ang pawn sa D3? Ano meron? Kakapturin lang kasi yan. Nakatreat pa kasi tore, at ayun, tutukan sa bishop. Kung magbi-bishop takes D6, magna-knight takes E1. Bishop takes rook, knight takes F3 check, capture, and Queen G5 check na pala. Yan na pala kagad mabilis. Oo nga, no? Pag King F1, Bishop H3. Pag nag-King H1 naman, Bishop H3 pa rin. May threatening matchas. So, ibig sabihin, mag-gain ng tempo dito ang black na kapag nag-Queen G1, takes, babagsak ang isang pyesa. Okay? Kaya kailangan matalas po tayo sa pagkarkula ng malayo. Sequence by sequence, importante yun. Kaya nag-Queen B1 lang dito si GM. Tama. Knight C2, pumasok na talaga si Meow Meow. Capture, takes, at nag-rook D1. O, ganda ring approach na ginawa ni GM May pressure sa D3. Bishop F5, kailangan depensahan. At dito nag-Knight D4. Yan ang medyo risky na ginawa ni GM. Dapat daw ang tira, na-miss niya capturing na. Oo nga, simple lang pala, capture na, no? Tapos kakapturing yan, then queen takes knight. O di simpleng lamang ng isang pawn, winning ang puti. Winning. Kung ganyan ang gagawin, Pero after bishop takes D3, takes, dito ka-capture. Ayun, babawi pala ng isang pawn para hindi one pawn down. Capture and rook C1. Pero para sa akin, slightly better pa rin ang puti kasi unang makakapasok Tapos may knight D4, malakas ang knight. Yan dapat, pero ang ginawa ni GM, nag-knight D4 siya,
kinapture, saka kumapture. May karga ding malalim ang sequence na ginawa dito ni GM eh. Rook D8 at kumapture sa knight. Dito hindi pwedeng kumapture sa bishop ha. Tapos kagad may knight E2 check, makukuha ang torre sa baba. Tapos kagad. Ayan. Iyan ang mga iingatan natin, yung mga ganyang nakakalito mga kamatyas. Dapat alisto tayo. Capture, capture, at dito nag-bishop C2. O, sige po mga kamatyas. Pag umalis kasi ang queen, tipong may capture doon, tapos may capture sa bishop. Eh kapag kinapture naman ng bishop, takes, talo sa palitan. Matches pa ang black dyan. O, dito, ano kaya ang good move? Eksaktong-eksakto yun na ginawa ni Meow Meow. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Eksakto, puwersado. Queen takes D1. Tipong parang may bishop dyan pero hindi naman pwede. Matatapos din ng queen kasi may bishop. Kaya obligado queen ang ipang-capture dyan. Takes, at nag-B5. Kasi ang plano dito ni Meow Meow mag-B4, ilalagay ang pawns niya sa dark squares, tapos i-fix ang pawn sa queen side ng puti sa light squares para may posibilidad tamaan ang bishop niya. Pero syempre, GM yan eh. A3 para ang puti ang unang maglalagay sa dark square. King E7, inunahan na kagad ang takbo ni Meow Meow. King must be active pagdating sa endgame para ang plano niya makalapit, kuhanin ang pawn sa B4. F4, King D6, Bishop F3. Agad-agad naman si GM na nakagwardya. Di ka pwedeng makapasok. Gwardyado mga squares, oh. Di makapasok. Genius. Bishop D7, King F2, Bishop C6, Bishop E2. Sabi nga po ni former world champion Ali Kin, sabi niya, 3 ang bakbakan. Malampasan mo ko ng opening, malampasan mo ko sa middle game, sa endgame magkikita tayo. Kaya kailangan hanggang endgame po, consistent. Biruin nyo dito, hindi pwedeng capturein to ha. Dapat marunong tayo sa decision making ng endgame. O, pantay ng pawns pero sa pormahan, nako delikado yan. Magkiking D3, H5, mauubos ang tira ng puti. O, tapatan, di ba? Naka-opposition na eh. Pero isang galaw ng puti, papasok ang black king. Yan ang mabigat dyan. Kaya kahit anong timpla gawin dito, halimbawa mag G3, F6 lang. O, H3, F5, ubusan ng tira yan. H4, may G6. Yan ang mabigat dyan. Ang tira ngayon nasa puti. Na kahit anong galaw ng puti, papasok ang king, talo agad. Kaya kailangan po, bago tayo pumasok sa mga exchange sa endgame, unawain nating mabuti, kalkulahin nating mabuti, tanawin natin kung sasakto ba o dihado tayo. Genius si GM, tama yung Bishop E2, iwas lang. King D5, gustong-gusto talaga makapasok eh. King E3, gwardya. Bishop D7, G4 para hindi na masyado makalikot-likot ang bishop. H6, H4, F6, nilagay sa dark squares, H5 para fix na yung pawns. At nag-Bishop E8, King D3, G5. Ayan. En passant capture, takes, King E3, Bishop E8, King D3, at nagpabalik-balik po. Ayan. Repetition of moves. Tabla. Pansin nyo, parang si GM ang naghahabol ng tabla. Grabe tong batang ito talaga. Okay, ito naman ang standing nila para makita natin pang ilan ba si Meow Meow at ang kanyang loving mother. Pang ilan? Ayun, no? Pang 9 si WGM, Su Yuan yung mother niya, at pang 7 naman si Meow Meow. Pasok silang dalawa sa top 10. Ang nag-champion IM ng Hungary. Ayun, yung mga GMs nasa taas. Third place pala si Vladimir Kovacevic. Okay. Mahilig po si Meow Meow maglaro sa ganito eh. Yung mga long game para mag-gain ng rating, ng norm. Ayan. At ng ating maimbitahan, nag-email kami. Agad namang nag-response ang mother ni Meow Meow. Interesado sila. Fina-finalize lang po namin ang mga bagay-bagay, venue, at iba pa, invitations. Then, i-release namin po, post ko sa Kamatyas Facebook page
ang details ng aming round robin. Pinaplano din po namin na sa end or sa awarding time, sa last day ay doon naman gawin ang Rapid Swiss tournament natin, yung regular natin ginagawa sa Kamachas Rapid. Ayan, sana makasali kayo para makita nyo rin si Meow Meow. Makapagpa-picture tayo. Okay? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.